Kikilos ang iba't ibang religious group sa People Power Monument ngayong buwan ng Hunyo upang ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot ng mga tiwaling opisyal ng pamahalaan. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Iingay muli ang People Power Monument sa Quezon City sa June 28, araw ng linggo. Magkakasa ng faith-based rally ang Interreligious Leaders Council for National Transformation upang ipanawagan ang kaayusan sa bansa at mariing tutulan ang korupsyon. Binubuo ang naturang konseho ng 4 na pinakamalalaking grupong panrelihiyon sa bansa, gaya ng mga Roman Catholic, Protestant, Evangelical at Muslim. We cannot separate the state from God. At nais nating maipakita na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating pagnanasa para po sa kaayusan at kagandahan ng ating bayan. Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, ang Global Ambassador ng World Evangelical Alliance, itinalagaan niya ang pamahalaan para parusahan ang masama at itaguyod ang mga gumagawa ng mabuti. Napakahalaga na bilang mga religious leaders, nandun po yung ating moral suasion at moral compass na pwede natin ibigay sa atin pong lipunan. Giit din ni Bishop Colin Magaforo, ang chairman ng Episcopal Commission on Interreligious Dialogue, nasisira ang moral compass ng sambayanan kapag ginagawang normal ang korupsyon. Tinawag nilang White Ribbon Movement ang pagkilos dahil wala itong kulay na siyang sumisimbolo na wala silang pinapanigan. Bukod sa pagtutol sa korupsyon, nananawagan din ang grupo na ipatupad na ang anti-political dynasty law at baguhin na ang mekanismo at sistema ng pagpapalakad ng electoral system. The Filipino people, do not deserve leadership by those who are corrupt, plunderers, mga magnanakaw, mga sindikato at saka mga murderers. Alas 12 ng tanghali magsisimula ang pagmarcha ng grupo patungong People Power Monument sa June 28. Tinatayang nasa 10,000 mga katao ang makikilahok upang tutulan ang korupsyon. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.